very specific characteristic ng Typhoon 1, malaki, malakas, at napakaraming projected na ulan. So, ang ano namin dito ang ina-anticipate namin dito ay yung hangin, malakas na ulan at magdudulot ng malaking pagbaha dito sa lalawigan ng Camarines Norte. And then considering the tracking nung bagyo na sinusubaybayan ng Pag-asa, medyo matagal-tagal ang mararamdaman namin dito. From the onset nito, expected natin ng mga November 9 ng umaga until the following day. So kung titingnan natin yung pinakamalapit na track dito sa Camarines Norte, nasa gitna kami from pasok ng area ng Bicol Region and then going to projected landfall nila. Nasa gitna ang Camarines Norte yan. So we anticipate prolonged heavy rains and intermittent strong winds. So yan mga bagay na yan yung namin pinaghahandaan ng incident management team ng Camarines Norte. Ano-ano po yung mga pinaka-vulnerable na mga munisipyo at mga barangay na pinaka-binabantayan po nila dito sa probinsya? Now, Camarines Norte, we have 12 towns, 12 municipalities. Siyam dyan ang nasa coastal municipalities, and the long stretch ng coastal area natin. Majority ng barangay dito sa Camarines Norte ay prone sa coastal flooding. Now, alam mo, malakas yung ulan, malakas ang hangin. So, expectedly, meron tayong mga coastal flooding. At meron ng babala ang Pag-asa ng storm surge. Now, doon sa mga upland municipalities naman natin, yung landslide ang tinitingnan natin dito, particularly dito sa area ng Maharlika Highways. So, dalawang road, kami ang Camarines Norte at gateway ng Bicolandia. So, dalawa ang main road dito towards the rest of the Bicol region. So, minsan may mga pagkakataon na isolate tayo dito. Na-isolate ang Camarines Norte dahil sa mga landslide. So, yan yung very specific instruction ng ating acting governor, Joseph Ascutia, na panatilihin and maintain yung accessibility sa Camarines Norte. Gaano po kahanda ang Camarines Norte para sa paparating na bagyong Uwan? With the limited resources na ma-maximize natin, this is the purpose kung bakit meron tayong incident management team to pool yung mga resources ng bawat agency, mga local partners natin para efficiently and equitable yung distribution natin ng resources and assistance natin sa local counterparts natin. Sapat po ba sa ngayon yung equipment, yung food packs, yung pondo po ng probinsya para po tugunan itong magiging epekto ng bagyo? Sa palagay namin, makakasapat naman ito sa immediate na pangangailangan. But of course, if this prolong ang operation natin, we will be needing in external assistance. But the regional offices, particularly the Office of Civil Defense, andyan naman, nag-provide na sila, nag-communicate na sila for other augmentation. Sir, may pinalikas na po ba kayo or kung wala pa, kailan po tayo magpapalikas? Nag-start ang preemptive evacuation namin dito kahapon. Yung mga areas namin na merong mga island barangays, municipality of Binsons, and then Mercedes, yan yung mga highly populated municipalities natin na facing Pacific Ocean. And then ngayon, we expected lahat ng MDRRMO, katulong ng mga stakeholders na ito, we will be conducting a preemptive evacuation. Yung forced, sir, kailan po tayo papatupad at saan? Actually, dito hindi namin pinapractice talaga yung forced evacuation. Sa preemptive evacuation pa lang marami nang sumasagot o nakikibahagi sa mga kabarangay natin. But of course, we will anticipate din siyempre yung mga ayaw lumikas. But may mga certain arrangement naman. So halos lahat ng mga kasambahay nila, nag-iiwan na lang sila ng mga able body para magbantay doon sa mga area-area nila. But sa namin dito sa experience dito sa Camarines Norte, hindi pa kami ng forced evacuation. Lahat preemptive evacuation. Sir, sa ngayon po ba naka-preposition na yung mga food pack po natin, yung mga rescue vehicles and equipment po natin? Yes, oo. As per report ng MDRRMO natin kahapon sa PIDRA, yung mga island barangays nila meron na lang preposition food packs. And then sa part ng provincial government, yung mga heavy equipment natin ay naka-preposition na din sa mga strategic area
para subaybayan nga din ito yung access roads natin dito sa Maharlika Highways. And then may mga resources tayo, may mga tactical resources tayo na i-deploy din sa mga flood-prone area para naman din sa anticipation just in case meron tayong mga emergency, mga patient for transport sa mga medical facilities ay maka-assist dun sa mga matulungan para mapadali yung travel nila. Sir, may storm surge warning na rin po. Ano Yes. po yung ginawa natin? Yung pangingisda, bawal na rin, no? Yeah, kanina, I think kahapon, lumabas na yung gale warning ng Pag-asa at tumulong sa atin dyan mga uniform personnel natin, particularly yung Philippine Coast Guard natin para bantayan. Sa experience kasi ng Camarines Norte, yan yung marami naming incident dito na mga small fisher folks natin ay nagtatry pa rin mag-venture. Para sa ngayon, sa report sa amin, control nila yung mga natin. Kaya nga ang acting governor natin ay pinursige niya na mag-provide ng mga pagkain for the meantime na hindi makakapagpalaot yung mga natin, mga mangisda natin. Sir, last question na lang, mensahe nyo na lang po sa mga kababayan natin sa Camarines Norte. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to para manawagan sa mga kababayan namin na makipagtulungan. In fact, malaking bagay sa amin yung nangyari ng Typhoon Christine and Typhoon Pipito last year. The Typhoon Christine, hindi masyadong nakapag-prepare ang mga kababayan natin at napakarami naming tawag na overwhelm ang operation center natin sa mga tawag para magpa-rescue. And by the time na Pipito, natuto sila. So na-appreciate nila yung preemptive evacuation. So ayaw din natin maglalagay sa peligro yung mga responders natin katulad sa mga nangyari sa ibang lugar na at least yung mga responders natin. So sa ganyang bagay, inaasahan namin ang pakikiisa ng ating mga kabarangay. Lalo-lalo na sa mga high-risk area natin. Yung pagsunod sa mga local officials natin, and then of course yung personal security nila, yung safety nila.